Ginabi na tayo. Kalimutan ko i-update kaninang umaga. Pero dahil ayusin ko yung mga video ngayon for uploads, nag-decide ako na bigyan kayo na update about dun sa tissue culture na ating ina-acclimate. Hindi siya ngayon taas. So, ibaba natin para mas makita natin ang maayos. So, ito yung pwesto niya yun dati. Kaya, binaba ko na to. Yan, ready na to. Diba? Bilis. Pero hindi lahat. May mga ibang sphagnum moss na hindi ganyan ka-green. So, maaring mga red na uri ng sphagnum moss yun. Kaya namuti. Yung iba naman, baka nailitan. Kaya namuti talaga. So, yun. Ilang panahon na lang. Baka ilang linggo na lang. Itong grow tent natin na makeshift na ay matatanggal na natin to kasi papalit na natin yung bago. Magawa tayo sa yung pagkakabuhol to. So naalala ng binuhol ko to lang ganito. Anyway, baba ko na lang dito. Parang hindi kaya. Sandali lang. Bababa ko lang saglit. Yan, naibaba na natin sa wakas. So, kasi tayo para makita natin kung ano na improvement ng mga inacclimate nating mga Venus flytrap. Nakwento ko sa inyo last time na ang ginawa natin to. Hindi ko to, ang ginagawa ko, hinihiwalay ko na sila lahat. Ngayon ko na lang ginawa to na umpok-umpok pa sila nung pinropagate ko kaya sabay-sabay pa sila na inilagay. So okay naman. May mga ganyan lang pero alam ko ito yung mga tinanim natin na alanganin. Pero ayan, ito rin ayan, kasama yan. Kaya nagkakaganyan dahil maaaring nagkaroon ng contamination or leak dun sa bote, which is meron nga. O kaya sa biyahe ng bote ay napakainit, which is parang hindi naman yun yung isa sa mga posibilidad kasi lahat naman sila ay magkakasama sa isang box. Kung nadali, maaring lahat dapat ay ganoon. Ngunit may mga, diba, lalim ng Tagalog kung ngunit, pero may mga nag-leak, no, isa or dalawa bote. Ayan, in order ko 4. So okay lang. Sabi ko nga may worst pa na tayo experience pag alaga naman galing sa bote. Pero ito, yan ang ganda. Hindi nga lang ganun ka tibay pa to dahil galing sila sa bote at nagsasanay pa dito sa outdoor. Pero kumbaga nilagay natin sila sa BIP BIP planter dahil may mga live sphagnum moss. At bukod doon, ayan napapaligiran siya ng mga live sphagnum moss. Sa taas, sa baba, sa gilid. At hindi lang yun, may mga ibang mga update pa tayo dyan pero ilalagay ko sa ibang video. So okay naman yung ating activation at wala namang naging kumbaga in-expect ko na magiging masamang epekto sa kanila ng pag open natin. Kasi dati nung unang open ko nito, ang ginawa ko sa kanila, nilagay ko sila sa talagang humidity dome. Hindi ganito na talagang open yung ilalim, open yung taas, open yung gilid. Dati ginawa ko talaga cover. Ang problema lang pag cover na cover, yung 100% humidity, may pro siya sa init, no? Or iinit yung loob dahil walang singawan. Dito, ang advantage dito ay may air circulation. Bukod doon, nadidiligan sila. Ibig sabihin expose agad sila sa mga yung tubig na hindi ganun kalinis, yung init na tuwing tanghali at lamig tuwing gabi. So yung bago-bago na cycle, hindi tulad pag naka-cover sila
Lagi lang na humid, mainit. Tapos magkakaranas ng lamig pagkagabi talaga. So ayan, pag gagawin nyo ito, maganda kayo, yung gloves. Tapos yun, lagay nyo talaga sa lilim muna. Hayaan nyo siya na maging leggy muna, tulad yan. Hindi nyo yung goal ngayon na patibayin agad sila, kasi talagang brittle at mahina pa sila. Kumbaga ba talagang imagine nyo yung kalalabas lang sa bote na plants, tapos ipapaarawan nyo agad. Mangyari yan, talagang patay siguro, tutuyo agad. Pero ito, okay yung ating pag-acclimate, at i-update ko kayo sa mga susunod ba kung anong itsura na ito. Dapat kanina ang plano namin hati-hatiin na to, pero buti na lang hindi ko muna ginawa, dahil ngayong gabi napadalaw ako dito sa taas. Nakita ko na okay naman pala sila, hindi dapat galawin hanggat okay pa. Pero kung ganito yung magiging steps na gagawin nyo, yung sama-sama sila, huwag nyo agad ilalabas sa init. Kasi sabi ko nga, yung ibang rhizome yan hindi nakatama sa medium. Ibig sabihin nakatama lang sa kapwa niya, rhizome or halaman na Venus flytrap. So madali silang matuyo. Ayun yung isa sa mga doon, sa mga dapat yung tandaan. Bukod doon, yung paglalabas ko na ito, yung ganito, huwag nyo hayaan na maiwan nyo siya ng ganito. Ipasok nyo agad kung hindi pa kayo ready na, or hindi pa ready yung halaman nyo na ilabas sa mas low humidity. Kasi biruin nyo, ilang minuto ko pa lang nilalabas, pero parang nakikita ko sa nila na gusto nila na agad na pumasok. Bakit ko nasabi yun? Parang na sila, parang natutuyo agad. No? Hindi tulad ng sphagnum moss. So, moist, diba? Tingnan nyo sila. Diba? Tingnan nyo. Although, okay pa naman, pero sa personal, parang medyo lanta na sila. Saglit pa lang yan, na nilalabas ko dito, Ayan, wala sa humidity to. Parang lanta na sila. Meron pala akong ibang mga plants dito. Ewan ko kung dahil sa biyahe o sa init ng biyahe, nagkulay puti yung ibang part. Pero hindi naman siya totally nalanta. Natutuwa ako na natutuwa ako sa kumbaga nangyari sa kanya, hindi dahil siya, kumbaga parang may sakit, kundi malay mo, diba, ma-retain niya yung puti, kasi puti siya mula dyan sa baba, yung old traps papunta sa new growth. Ay, diba, kung puti yan, di panalo. Pero malamang hindi, kasi kalalabas lang. Maaring nangyari yan dahil kalalabas lang. Pero kung ma-retain, hindi, salamat. So ibabalik ko na sila. Ayan, bago pa tayo mangarap ng gising. So baybayin nyo na lang yung mga update ko tungkol sa sphagnum moss. Pati na rin yung update sa mga sundews na tinanim natin last time. May mga tubo ng bago yon. Successful yung propagation natin ng sundews. Yung mga Traki, Piliformis and Angelica. And so successful yon, kaya ipakita ko sa inyo mamaya. So yun lang muna dito pagdating sa acclimation ng galing sa bote or tissue cultured plants. So ito yung update nila ngayon. Okay naman sila. So kung may mga tanong kayo, i-comment nyo na lang sa comment section. At ang plano ko dito, ilagay ko muna sa YouTube channel natin pagka gumanda na sila, tsaka ako mag-upload dun sa request ginawa ko na ito dun sa group. Ayan, tsaka ko na-upload sa group kasi hindi pa ganun kaganda. Medyo hindi naman po sa paghahangin medyo confident naman po ako dito sa natanggap ko na tissue culture plants, kasi sabi ko nga mas worse pa yung
inacclimate natin dati. Pero lakasan lang talaga ng loob. Kasi noong time na yun, wala rin ako experience talaga sa pag-acclimate. Parang, ewan ko, inantok yata ako nung diniscuss sa amin yun sa harvest. Hindi ko na matandaan. So, kung paano i-acclimate. So anyway, napakalaking bagay talaga pagka marunong ka mag-acclimate kasi yun, magagamit mo sa iba't ibang paraan, no? So kaya aralin nyo kung paano mag-acclimate. Mahalagang skill yan ng pagiging hobbyist ng carnivorous plant at iba pang halaman. So yun lamang, God bless sa inyo and bye bye.